Okay. Alam mo, napakawalang puso ng ating economic manager. Ako bilang isang ekonomista, may doctorate degree ako ng economics. Kapo-promote ko lang ngayon, Associate Professor of Economics po ako dito sa Canada with tenure. Pareho kami ng pinag-aralan ng mga economics dyan sa Pilipinas, yung mga nasa NEDA. Napakawalang puso ng mga ekonomista na yan. Nung narinig ko yung balita patungkol dun sa pagbababa ng taripa, nalungkot po ako eh. Ako po yung nalungkot para sa ating mga farmers. Kasi nakita ko po ang datos, mga kababayan. Magbuhat nung sinabatas yung rice tariffication, yung mga kita ng ating farmer, yung profits nila, bumagsak po by 17% on average for a span of 3 years. Mula 2019 hanggang 2022. Bagsak po ng 17%. At yung kanila pong parang depensa na dyan, laban sa pagpasok ng mga foreign na bigas, yan na lang pong taripa na 35%. At alam na natin, yung Rice Competitiveness Enhancement Fund, na nakakatulong sa ating mga farmer para ma-improve yung kanilang competitiveness, diyan kinukuha yan sa taripa. Diyan po yan. So, for example, nung nakaraang taon, umabot ng mahigit 20 billion po ang nakolekta mula sa taripa. Napupunta po yan sa mga farmer. Although separate yung issue pa rin ng napakabagal na conversion ng RCEF papunta dun sa, halimbawa, sa mga makinarya, dun sa research sa mga seedlings, at kung ano-ano pa. No? Nakikita natin na that's a separate issue. Pero the thing is, kung babawasan mo pa yung taripa, para talagang, alam mo yung Admar, yung mga farmers natin, dapang-dapa na eh. Nasa lupa na sila, dapang-dapa na, aapak-apakan mo pa at sisipa-sipain mo. Ganun yung naramdaman ko nung nalaman ko yung balita na to na binawasan palalo yung taripa. No? Meron tayong empirical evidence na kung saan na pag nagbaba ka ng taripa, halimbawa sa kaso nung sa mga karne, Admar, sa mga baboy, naalala mo kasi binaba yung taripa, di ba? Hindi ito nag-translate sa mas murang presyo ng karne, mga produktong karne. Hindi siya nag-convert into mas mababang presyo. At ito rin yung nakikita ko sa kaso ng bigas. Pagka binaba nila yung taripa, no, ang mangyayari dyan is hindi yan sasabay yung presyo ng bigas na prevailing market price, no, hindi yan sasabay sa pagbaba. Kasi ang mangyayari niyan is aabusuhin lang yan ng mga nasa gitna ng value chain ng rice industry sa ating bansa. So paano nila gagawin yan? Napakadali lang, Admar. Paghaluin mo lang yung bigas. Ma-identify mo ba kung yung bigas na yan ay foreign at local? How would you know? Di ba? Paghahaluin lang nila yan. At ang mangyayari dyan is hindi yan sasabay sa pagbaba ng presyo. Ang mangyayari niyan, sino makikinabang dyan? Well, una-una, tingnan mo natin pala, sino ang talo dito? Ang talo dito is obviously yung farmers. Kasi meron din tayong ebidensya na kapag binaba mo yung taripa halimbawa, at sasabay dyan yung pagbaba ng farm gate price. So mas lalong mababarat yung mga farmer, yung ating mga local producer. Mas malalo sila mapabarat. Ikalawa, is that pagka binaba mo yung taripa, mababawasan yung RCEF. Diba? So malaki na yung mababawas doon. Sino pang talo? Since nga walang garantiya na bababa ang presyo ng bigas, talo si consumer. Sino ngayon ang dito? Sino makikinabang dito? Very obvious, yung nasa gitna ng value chain. Kasi mangyayari dyan, makakapag-angkat sila ng mas murang bigas kasi binaba na yung taripa, pupunta lang yun sa profits nila. Diba? So, sino makikinabang sa policy na to? Traders, yung mga may-ari ng bodega, yung mga nag-i-import, they're the ones that will benefit from this kind of policy. Kasi nga, hindi ina-address nito, Admar, yung pinaka-fundamental na problema ng rice industry sa ating bansa, which is yung mababang level of productivity sa mga farmer level. Yun ang pinakapunot dulo niyan. Kung mataas ang productivity ng ating mga farmers, wala tayong ganitong klaseng problema. Kahit mataas ang demand mo, if the local domestic production is able to keep up with demand, okay tayo. Diba? So hindi ganun yung nangyayari. Ito pa, isa pa, Admar. Ang hirap din kasi sa mga economy sa ating bansa, no? Tama yung sinasabi ng mga guest nyo kanina pa umaga, pero panood ko sa Pulso ng Bayan. Ngayong hapon kasama niyo si Raul Montemayor.
Tama yung sinasabi nila. Lahat sila, I agree with what they have to say. Kasi ang problema sa mga economists natin, lalong-lalo na yung economic team, yung mga nandiyan sa NEDA, they rely on economic theory. Diba? So, kumbaga, ang basihan nila, okay, ito ang problema natin, mataas ang presyo, okay, baba natin yung taripa. Well, alam mo, Admar, yung ganyang klaseng police filosofiya ng polisiya, yan ay napapaloob yan sa economic theory. At bakit ko alam yan? There is a very good chance na yung mga libro na ginagamit nila, Admar, bagamat hindi akong author ng mga libro na yun, isa ako sa mga nag-referee ng mga libro yun. Kaya alam ko yung napapaloob doon. Pirma ako sa mga libro na yan para ma-publish yan. So that's why I know. The issue is, yung mga theory niya, these theories will work if and only if perfecto yung merkado. Ibig sabihin ng perfecto yung merkado, ibig sabihin, Admar, walang nagmamanipula ng presyo, walang nanggugulang sa mga consumer, walang nanggugulang sa mga farmer. Madalit sabi, perfect competition, walang problema. No? Kapag binaba mo yung taripa, o ano yung sinasabi ng teorya, ay bababa ang presyo. Parang sinasabi mo, Doc, na in short, hindi akma sa Pilipinas yung libro. Hindi lang sa hindi naman sa hindi akma, ano? Ang problema kasi sa sitwasyon natin sa rice industry natin, may market imperfections, Admar. May nanggugulang sa kalagitnaan ng value chain. Merong nanggugulang dun sa retail. May nanggugulang din dun sa mga farmer. Binabarat sila. Kumbaga, hindi magwo-work yung kasi ito yung Admar, yung liberalization policy per se, no? Yung ating rice tarification law which liberalized the rice industry. Ang ganda niyan in paper, Admar. Sa teorya, napakaganda niyan. Pero pag binabasa ko yun, wow, ito magsosolve sa problema natin. Pero that's not the case. Kasi nga, mag-a-apply lang yung mga ganyang konsepto at yung ganyang filosofiya kung walang imperfection sa merkado. Kung walang, kumbaga, walang nanggugulang, walang may mga nagmamanipula ng presyo, that will work. Pero hindi ganun. Kaya hindi nasosolve yung problema natin. Kasi hindi na-address yung pinaka mga root causes, yung structural na mga problema ng rice industry sa ating bansa. At nakikita nating polisiya, Admar, palagi na nangyayari is puro band-aid solution tayo. Puro pamumulitika yan mag-i-eleksyon na, magsosona na kasi, Admar. Magsosona na. So kailangan, may pakita nila sa publiko na may paggalaw na presyo ng bigas. And i-expect ko, magkakaroon niya ng bahagyang paggalaw. Bababa yan ng bahagya, pero hindi yan magsusustain ng matagal. Kasi syempre, mafi-figure out din yan ng mga magugulang na retailer, no? Yung mga, ika nga sa wikang Ingles, unscrupulous, no? Na mga middlemen. Di-discover din nila na okay, paghaluin mo na lang yung imported. Paghaluin mo dun sa local. Pero binabanggit palagay mo ba, Sir Jay, Admar? Mapag-iisa-isa mo yung butil ng bigas at ma-identify mo kung sino dun yung local, kung sino dun yung imported. Pero nababanggit dito, Doc, kasi nabanggit mo nga na bababa. Pero, di ba, una nila ipinangako 20 pesos. Tapos ngayon na naman 29. Pero inamin nitong si Secretary Arsenio Balisacan na hindi agad maisasalin sa pagbaba ng presyo ng bigas ang pagbabawas ng taripa. And yung 29 pesos din, target cost, target pa nga lang nila yon na maging halaga ng bigas para sa mga may kukonsiderang mahirap o yung nasa 4-piece, nasa laylayan. So hindi siya general price. So possible na bababa man below 50 or mga below 40 or nasa 40, maglalaro sa ganyan na, Doc. Pwede. Pero sabi ko nga, yun yung kahibangan. No? Yung polisiya na yan ng NEDA, kahibangan yan, to say the very least. Pwede akong mag-describe ng mga napakasamang mga salita. No? And they deserve these words. Pero hindi ko na lang sasabihin dito dahil baka wala na nga prangkisa, mawala pa kung ano-ano. Na lang muna. The point of the matter, Admar, is ginagawa nila to because of pamumulitika. So yun. Merong anggulo ng pamumulitika dito. Magsosona na kasi, may election next year, no? Yung mga congressman na nagmamarunong, na gusto tumakbong senador, kung ano-anong mga sinasabi, no? Siguro nakikinig sila dun sa mga economist, no? Yung mga pinag-aralan ng mga economist na yun, puro mainstream economics na
na dahil may mga market imperfection tayo, hindi mag-a-apply yun talaga. No? Kaya nga nababrand admire itong mga economist sa ating bansa na mga walang puso. Sabi talaga namang walang puso kung ganyang klaseng pulisiya ang gagawin mo. Kumbaga, dapang-dapa na yung mga farmers, talagang apak-apakan mo pa, babawasan mo pa yung taripa. Alam niyo ba yung RCEP na yan, Admar, at Sir Jay, base sa analysis ko mismo ng rice industry, kasi may balak po ako na mag-submit kay Secretary Cynthia Villar ng isang analysis patungkol kung ano yung mga pwedeng gawing pag-reforma dun sa rice tarification law. Probably that's a separate discussion. No? But the thing is, nakita ko sa takbo ng datos ng rice industry natin is that may bahagyang pag-increase sa productivity ng mga farmers. Bagamat nakasuffer sila ng losses in profit as a result of price tarification law, merong bahagyang pag-increase ng productivity at ang aking suspecha doon, nakatulong yung mechanization, nakatulong yung konting ayuda na galing sa RCEP. Kumbaga ngayon pa lang tayo nagsisimula na ayusin yung industriya at sa pamamagitan ng pondo na nakukuha sa taripa, ngayon ibiglang babawiin. So yun ha. Ikalawa, ito, importante din to, Sir Jay at Admar. Itong polisiya na to, blanket ito Huwag sinabing blanket, binaba mo yung taripa, inaasahan mo, bababa ang presyo ng bigas across the board. Ibig sabihin, pati yung mga mayayaman, that they can afford to buy the higher priced rice, pati sila makikinabang dito. Anong klaseng polisiya ito? Kung ang problema natin is yung mahihirap natin mga kababayan na hindi nila ma-afford yung presyo ng bigas, dapat ang polisiya targeted to those people who cannot afford to buy rice. Bakit pati yung mga mayayaman na kung saan na kaya nilang maka-afford, kaya nilang i-absorb yung inflation rate ng bigas ng 20%, they could absorb that. Pati sila makikinabang as a result of this pagbaba ng taripa. Diba? Hindi lang yun. Hindi lang dun sa income distribution kasi may distributional effects to Hindi lang yun. Pati yung klase ng bigas. Nakikinig ako kanina dun sa guest nyo. Anong sabi niya? Pati yung mga mahal na varieties ng bigas, maapektuhan ditong polisiya na to. Sino bang bumibili ng mga mahal na variety ng bigas? Yung mga nasa Forbes Park. So imagine those people in Forbes Park are also going to benefit from this policy. So anong description ko dito? Kahibangan itong policy na to.